sabat sa aton. Welcome sa atong mga kabataan, no? Kadamo din sa mga bata. Buwas, hani ka mo? Maganda kang buwas? Laga? Pamagusiran, wala ka muli buwas. Welcome po sa atong tanang nagmangudan. Katong pasalamatan ng Ginoo. Sa gyapon nakabalik kita dili sa aton balay nga diin usap kita sa pagampo. Yan ang nagabi mo ikmangudan. Mag-isgot kita or mag-istorya kita manungod sa mga parabola, no? Na dapat naton magkuha naton sa leksyon kagaton may apply sa atong mga buhay. Saan si Jesus during siya ministry, damo mo manghudan ng mga parabola nga iyang istorya pakanto sa iyang mga disipulo. Una nga parabol ng mahudan, kunin ko kung mga Bible, makikita na to po sa Matthew chapter 13. No, kaya Matthew chapter 13, puro kadamo nila mga parables na naaton makuha sa mga leksyon, magaton ihawig sa aton mga buhay, kuna ng katasugan. So sabi ni Jesus, no? Sabi niya, sabi ni sa Matthew chapter 13 verse 34, all these things speak Jesus unto the multitude in parables. Nag-istorya siya puro mga parables. And without a parable, speak he not unto them. So kadabuhan mga talinghaga ang ginaistorya ni Jesus sa una na panahon during his ministry sa mga disipulo kag sa mga multitudes na nag-aplike siya. 35, that it might be fulfilled which was spoken by the prophet, saying, I will open my mouth in parables. I will utter things which have been kept secret from the foundation of the world. Mga istorya sa mga bagay, ng mga sekreto ng mga bagay, tula pa ngayon sa paglalang sa inaban. So, amin siya sabi niya, then Jesus sent the multitudes away and went into the house, and his disciples came unto him, saying, declare unto us the parables of the tares of the field. Sabi sa mga disciples, sabi sa amon Ginoo, kung ano ang gusto sabihin niya, parabolasan, tears. No? Sabi niya sa Tagalog, dinibang mudan, nang magkagayon ay iniwan niya ang mga karamihan at pumasok sa bahay at sa kaniya ay silapit ang kaniyang mga alagad na pagsabi, ipaliwanag mo sa amin ang talinghaga tungkol sa mga pangsirang damo sa bukid. No? Mawinan mo na nakasira ng mga dinghot na dila sa bukid. O kung magtanong ba kita may manghudan, dili ka na ito niwasan, maski ina natin gitanong, puro inan trigo or mga umay, pag kita natin nila, may kasakot din na dinghot. Doon ano kayo nagatubo kayo ng dinghot, igo kayo sa dinghot. So sa doon na may manghudan, ito kami sa bukid pa nag-star, ang among trabaho, nagaguna kami sa uma. Inan mais, ang among tawag sito, inan space ang mais,
tawag naman ng tabla. Tab, jutay pa mga mais, mga kita kay arado man siya, maayo ka ng pagkarado, pagkanwara na sa dingot, nagapugas, pagtubos na, ibagal sa mga dingot na nagasabay. No? Ibagal ng mga dingot. So sabi sa mga disciples, isabi sa amon kung ano ang gusto sabihin sinaan sa parabola sa curse, sa mga dingot, or, no? So he answered and said unto them, He that soweth the good seed is the Son of Man. Siya daw ang nagapugas na piso, no? Ang nagatanong daw ang anak sa tao. Kag sino man yung anak sa tao mo mahudan. So, amin na si Jesus, no? So si Jesus, dumula mo sa mga interpretasyon sa Biblia, sa lugman, the rock, no? Dumula mo ang mga tawag sa dila. But the same na siya ang ginatawag na si Jesus. So, sabi ni sa 38, the field is the word. Ang bukid, mga panghudan, amo daw po ninyo ang aton kinaban. No? The field is the word. The good seed are the children of the kingdom of God. The children of the kingdom. But the tares are the children of the wicked. No? Yan sabi ka ni Jesus para maintindihan ka nila. No? Maintindihan ka sa mga disciples. Kaya nakuha sila kay Ibisan, hindi nila naintindihan kay ang mga istorya ni Jesus. May gusto ba siya sabihin for me? No? May gusto siya sabihin. Sabi niya, in-explain din ni Jesus, ang bukid, amo ang aton niya na inaban. No? Ang aton lugar. Then, ang good seed, amo na the children of the kingdom. Ang mga anak sa ginarian sa mga na Diyos. Pero the tares, ang tares na pangulan, amo na siyaan sa atong pagkuma ang mga ligot that represents the wicked. No? Kay kung ang aton tinuma na dumula mo ng ligot, ang resulta man sa aton mga tanong, ready. No? Dili kayo siya magkapamunga sa damo dahil sa mga kalimutan. Na minsan, ang limot, mas una pa nagtubo sa aton mga bulsit, naging tanong. No? Ready. Kaya, amo na sabi ni Jesus. So, ito rin ang mga tares that represents the wicked. Sa atong buhay na Kristiyano ng manghudan, adi kita sa kinapan. No? Ito nagabunga sa mayo, ito na itong ginadalan sa nuna, no? Sa the parable of the sower, nagabunga sa mayo, that belongs to the kingdom of God. Pero itong mga dinhot, na dili kayo siya nagahatag sa kagandahan sa mga tanong, nagasin sa mga tanong, amo galito siya mga wicked. Then the enemy that sowed them is the devil. So the wicked, ang nagtanong sila may panghudan, ang devil. The harvest is the end of the world. Ang pagani, ang munaan katapusan sa kinaban. No? Sa natong kinaban. And the reapers are the angels. So, kaganda may panghudan na igwa sinagtanong, igwa sinagtanong, kag igwa masan na nagakontra sa gintanong. Kag mga panghudan, ang nagaganda nila, nakita nila magpanghudan na mga reapers nagarepresentar kita may panghudan sa
angels. No? Kita man nagarit, kita man nag-ani, no? Nagarepresentar sa mga angels. Maganda may mangudan sa natong girepresentaran as inan followers of Jesus. So, we are angels. Sabi sa text, as therefore the tares are gathered and burned in the fire, so that it be in the end of the world. So, ang mga wicked and tares that represents the wicked one, mabot gali ang panahon mga ikmanghudan, na bibiyon sila kag susunugon. No? Susunugon itong mga dili matanos, itong mga nagayimo sin mga karautan, mga sala. Mujudron, mga sala. Then, bibiyon ito sila kag susunugon sa maabot na kapanahonan sa katapusan. So, amin ang nagpanghudan na dapat maging aware kita na kita as angels, mga anghel, nagtitiwalaan sa mga Diyos, dapat magmatinulaan kita sa aton pag-alagad. No? Kaya naman, nabilong kita dito sa mga good sins. Ito na kayo kung dili pa maganda, they were belong to the wicked one. And that, ang legal sila ang tanong manghodan. So the Son of Man shall send forth his angels, and they shall gather out of his kingdom all things that offend, and them which do iniquity. So, and shall cast them into the furnace of fire. There shall be wailing and gnashing of teeth. So sa katapusan, ang mga dautan may panghudan, amo na siya na itambok pagkanto sa lake of fire or atong itawag na impyerno. Kag dito, ikos ito na magkakot ang ila, kakot ang mga ngipon kag na magatamis sinito na wala sing katapusan. So, pero sa may panghudan, then shall the righteous shine forth as the sun in the kingdom of their Father, who hath ears to hear, let him hear. So again, mga ikmanghudan, the kingdom of heaven is like unto treasure. No? Ang dinarian, primero, bagay siya sa mga tears, sa mga dinmot, sa wicked. No? Then, second, the kingdom of heaven is like unto treasure, hid in a field, the which when a man hath found, he hideth, and for joy thereof goeth and seeth all that he hath, and buyeth that field. So, tulad ang kaharian ng langit sa natatagong kayamanan sa bukid. No? Na nasusumpungan ng isang tao at inilihim at sa kaniyang kagalakay, yumaon at pinagpili ang lahat niyang tinangkilik at binili ang bukid na yaon. So again, the kingdom of heaven is like unto a merchantman seeking good pearls. So, game kapareho siya sa merchant. Isang tao na nangangalakal, no? Na humahanap ng mga magandang perlas. So, ano siya may panghulan kung aton bitaon na ginhatag ini sa Ginoo para aton bantayan, no? Aton makita ang aton mga buhay dinhi sa mundo. Na kung paano naton maalagaan ang aton relasyon sa Ginoo. So, dapat maging aware kita ng panghudan sa atong buhay na dili kita minsan ang atong ginahimo dili maganda, no?
ikaw naton kung dili maganda, gusto sabihon, nabilong kita may manghudan dito sa inan linghod. Pero kung maganda, we belong to the kingdom of God. So di na lang makikita na ito may manghudan, ang duha ng mga bagay na dapat naton kikitaon sa aton buhay habang kita nagalagad sa aton mga Diyos. So, pero siya may pagkunan ng aton buhay, no? Na ginpaabot sa Ginoo na dapat handa kita, aware kita sa aton buhay, kundi kita sa duha na party. Ang Ginoo naghatag lang sa duha na tanda na dapat naton makita para sa aton pag-alagad. Wala, tuo kag wala lang. Kung may tuo, may wala. Kung may atubang, may likod. Kung may tama, may mali. So, ang ato ni mo may manghudan, at na naman ito sunodon. Ang tama. No? Ang tama ito sunodon. Kamo ni siya padumdum sa Ginoo na dapat ang usad na alagad sa Ginoo, handa kita kag aton aram ang aton mga sadiri. So sana po mga paghudan, sali na mga hiwaga o mga parables na ginpaamot sa ito sa mga Diyos, mahimo kita na maging handa kita kag magmangno kita sa ito sadiri. Kundi kita nabilong. No, it's time na aton i-examine ang aton mga sadiri. Di kita nabilong. Whether dito sa Mario or sa Dautan. So, ada sa aton lang ang inansusi sa aton mga sarili kundi kita nabilong. So, ang Ginoo maayo gid siya kayo sa aton. Kaya naman, ay ginapadumduman kita niya permi. But the Lord, sabi niya, nakikita ninyo ang maayo, nakita niyo mali, pilihan niyo ang maayo. Ano kaganda sa Ginoo? Amo na minsan, ipapili na kita, we are given the power of choice, o pili ka nila. Pero ang Ginoo, nagtukto sa imo, pilihan ni kaya mo ini ang maayo. May the Lord will bless us tonight, and God bless. Happy Sabbath sa aton na tanan.